bata! Magandang araw sa inyo! Hay! Napakainit talaga, no? Kahit bare months na, ang init-init pa rin sa umaga. Naku, tama ka dyan, Ate Rica. Minsan nga sa sobrang init, gusto ko na mag-swimming doon sa drum namin sa bahay. Parang ang sarap tuloy mag-swimming sa dagat, no? Sa dagat? Eh di lalo pa nung maiinitan. Mainit na ngayong araw, eh di mainit yung tubig. Eh alangan namang mag-swimming ako sa dagat habang malakas yung ulan. Eh di maalon yun, naku. Nakakatakot kaya yung malalakas na alon. Baka mamaya anurin pa ako. Sus, matatakotin ka pala eh. Alam mo ba yung tito kong seaman, nakakita ng malalaking mga alon. Sa sobrang laki, nagtataasan na parang kakainin na yung barko nila. Nakakamangha kaya yun, lalo na pag umaangat yung barko nila. Malalaking alon? Ganun lang? Wala pala yung experience ng tito mo eh. Ay bakit? May mas astig pa ba doon? Sige nga. Well, sa kwento natin sa araw na ito, nahati lang naman sa gitna ang isang tanyag na dagat. As in, sa gitna? Paano yun? Ginajoke mo ata ako eh. Naku, hindi. Kaya naman sama-sama tayong makinig sa araw na ito, mga bata. Para malaman natin kung paano nga ba nahati ang isang dagat. Kaya, handa na ba kayo? Aba, handang-handa na. Kayo ba mga bata? Samahan niyo muna kami sa isang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon na dakila sa lahat, maraming salamat po muli sa panibagong story na ituturo po namin sa mga batang ito. Patnubayan niyo po ang bawat bata na ito na matuto po sila sa mga story po na ikikwento namin sa kanila. Patawarin niyo po kami, ang mga batang ito, sa mga kasalanan pong aming nagagawa sa araw-araw. Patnubayan niyo po ang bawat isa, kayo po ang mag-ingat sa amin sa lahat po ng aming gagawin. Kayo po ang magbigay ng wisdom and knowledge po sa mga batang ito, at nawa po ay may sa buhay at may isa puso nila ang lesson po ng story niyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Awit 27:3. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon may titiwala rin ako. Awit 27:3. Ulitin natin mga bata. Awit 27:3. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon may titiwala rin ako. Awit 27:3. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Pinaraanan ng Diyos ang mga Israelita sa disyerto, patungo sa dagat na pula. Sa araw, nauuna siya sa kanila sa isang haliging ulap para ituro ang kanilang daraanan.
Sa gabi naman, nauuna siya sa kanila sa isang haliging apoy para bigyan sila ng liwanag. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na magkampo sa pagitan ng disyerto at ng dagat na pula. Sinabi niya kay Moises, Aakalain ng hari ng Ehipto na nagpapalaboy-laboy ang mga Israelita sa ilang. Pagmamatigasin ko siya at tutugisin niya kayo. Ako laban sa kanya at sa kanyang hukbo ay magbibigay ng karangalan pagtatagumpay sa akin at malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Doon sa Ehipto, nagbago na ang isip ng paraon at ng kanyang mga opisyal. Ano ang nagagawa natin? Niyaan nating makatakas ang mga Israelita. Nawalan tuloy tayo ng mga alipin. Ipinahanda ng paraon ang kanyang karwaheng pandigma at ang kanyang hukbo. Tinugis ng mga Egyptyo ang mga Israelita hanggang maabutan nila ang mga ito sa kanilang pinagkakampunan. Nang makita ng mga Israelita na paparating ang mga Egyptyo, natakot sila. Humingi sila ng tulong sa Diyos. Nagreklamo rin sila kay Moises. Sabi nila, "Inilabas mo kami sa Egypto. Tignan mo ngayon kung ano ang nangyari. Mas mabuti pa kung nanatili na lang kaming mga alipin doon kaysa namatay kami dito sa disyerto." Huwag kayong matakot. Si Yahweh ang may paglaban para sa inyo. Ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Lumipat din ang haliging ulap at pumagitna sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Ginawang madilim ng ulap ang kinalalagyan ng mga Egyptyo. Ngunit, maliwanag naman ang lugar ng mga Israelita. Nanatili ito roon ng buong magdamag, kaya't hindi nakalapit ang hukbong Egyptyo sa mga Israelita. Nang gabing iyon, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, kagaya ng inuutos ng Diyos sa kanya. Pinaihip ng Diyos ang malakas na hangin mula sa silanganan. Hinati nito ang tubig ng dagat at pinalitaw ang tuyong lupa. Kaya't tumuwid ang mga Israelita sa dagat sa tuyong lupa, sa pagitan ng mga dingding ng tubig. Tinugis ng hukbong Egyptyo ang mga Israelita. Pinadakbo nila ang kanilang mga karwahe sa daan sa gitna ng dagat. Pero pinalubog ng Diyos ang mga gulong ng kanilang mga karwahe para hindi sila makakilos ng matulin. Sinabi ng mga Egyptyo sa isa't isa, Si Yahweh ang may paglaban sa atin para sa Israelita. Malis na tayo dito. Inutusan ng Diyos si Moises na muling itapat ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. Sumunod si Moises at nang madaling araw na, bumalik ang tubig sa dati nitong kinilalagyan. Natabunan ng tubig ang mga karwahe at ang buong hukbong Egyptyo na tumutugis sa mga Israelita. Ni isang sundalo ay walang natirang buhay. Mula sa kabila ng dagat na pula, nakita ng mga Israelita ang bangkay ng mga Egyptyo na nagkalat sa pangpang. Nakita nila kung paano nilupig ng Diyos ang buong hukbo at namangha sila sa kanyang dakilang kapangyarihan. Dahil dito, nagtiwala sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Umawit sila ng mga papuri sa Diyos habang ang mga kababaihan ay tumutugtog ng mga pandereta at nagsasayawan sa tuwa. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Napakamakapangyarihan talaga ng ating Panginoon. Isipin nyo, isang napakalawak at lalim na dagat ay nagawa niya hatiin, di ba, sa gitna? Wala sino mang tao na may kakayahang gumawa ng ginawa ng ating Panginoon. Grabe rin ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya niya hinati ang dagat, ito ay para makatawid ang mga Israelita sa kabilang pampang. Ito ay dahil sa mga tinutugis sila ng mga Ehipsyo. Pinalubog niya ang mga karwahe ng Ehipsyo sa dagat. Pagkatapos ay hinayaan niyang manumbalik ang dagat sa dati nitong anyo upang malunod ang mga tumutugis sa mga Israelita. Makikita din natin dito kung paano nakikipaglaban ng Panginoon para sa kanyang bayan. At napapatunayan rin dito na kaya niyang tumalo ng kahit ano pa.
Kahit isa pang batalyon yan o hukbo ng isang malalakas na mga tao. Kaya mga bata, pagkatatandaan na ang Panginoon ay lagi nandyan para tayo ay tulungan. Hindi niya tayo tatalikuran, basta tayo lang ay hihingi ng tulong sa Kanya. Kaya naman, sa ating pagtatapos, samahan niyo kami para sa isang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Ama namin dakila sa lahat, salamat po sa lesson na aming natutunan po ngayon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gabayan po ang aming puso't isipan na kami po ay humingi ng tulong sa inyo pag kami po ay nakararanas ng mga paghihirap sa aming buhay. At Panginoon, tulungan niyo po ang aming puso na magtiwala po sa inyo. Magtiwala po na kami po ay tunay po na inyong gagabayan at tutulungan na masulba ang aming mga nararanasan ngayon. Yun lamang po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. O paano mga bata? Magpapaalam na kami ha! Magkikita-kita tayong muli sa susunod na episode. Paalam! Paalam! Bata! Is anything